never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence. Po, grabe na po talaga ang kapalpakan, ano. Yan ang mahirap kasi dyan, ano. Ginagawang libangan yung kapalpakan. Meron po ako sa inyong mga idol ipaparinig, mga idol, ano. Mga hinaing ng ating mga kababayan dyan sa Pilipinas. Pinapababa na po ang ating Pangulo ng ating mga kababayan dyan sa ano, sa Pilipinas. Pakinggan po natin ang kanilang mga hinaing. At ito na nga po mga idol, ano, naging totoo po yung sinabi ni Tatay Digong at ang ng kanyang anak na si Inday Sara. Na weak president daw at hindi daw marunong at hindi kayang maging isang presidente. At hindi alam ang ginagawa bilang isang presidente. My God, I hate that. Diba mga idol? Ang karma talaga napakabilis, ano. Nakita nyo naman pati yung weather natin. Nagalit talaga, nagalit. Ayan, hindi ko na po patatagalin mga idol. Pakinggan nyo po itong aking iparirinig sa inyo mga idol. At magbigay po kayo ng komento. At bibigyan natin to ng reaksyon mga idol, ano. Kung hindi ka marunong maging pangulo, huwag mo nang pahirapan ng mga Pilipino at bumaba ka na sa pwesto. Ito ang naging panawagan ng maraming netizens online matapos mapatunayang totoo ang sinabi ni ex-President Rodrigo Duterte at Vice President Sara Duterte patungkol kay President Marcos Jr. na talagang hindi ito sanay maging leader at wala itong sense of responsibility lalo na nang mapatunayan ito nang magdaan ng bagyong Christine. Matatanda ang naging kontrobersyal ang pahayag ni President Marcos Jr. nang tila napakamot ito sa ulo at sinabi sa media na ano raw ang gagawin sa bagyo at konti lang naman raw ang ihip ng hangin nito. Mas nanggigil pa ang maraming Bicolano. Diba? Ano daw ang gagawin sa bagyo at kunti lang naman daw pala yung ihip ng hangin. Grabe. Ito, pakinggan nyo yung sinabi niya mga idol, ha. Yung pakinggan nyo yung sinabi niya kung ano daw ang gagawin, ha. The flooding that we're going to have to deal with. So, anong gagawin natin?
Sabay na pakamot sa ulo mga idol, anong gagawin natin? Hindi alam ang gagawin mga idol. Presidente ka ng Pilipinas, hindi mo alam ang gagawin mo. Ano ka ba? Binoto ka ng ilang bilyong tao ang pumoto sa'yo, tapos ganyan ang isasagot mo. Ay nako, pulburon pa more. Ayan, pagpatuloy po natin mga idol. Plano nang sabihin ni President Marcos Jr. na iintayin muna raw nilang humupa ang baha bago rumisponde sa mga... Ayan, hihintayin muna daw humupa ang baha bago rumisponde. Na siya naman talagang gagawin yan sigurado. Ayan, pagpatuloy natin ulit mga idol. Grabe na to. Binaha sa Bicol Region. Ayon mismo sa maraming netizens online, talagang palpak at walang alam si President BBM. Gaya ng naging paalala ni President Rodrigo Duterte noong 2022 election kung saan weak ito at wala talagang alam maging isang public servant. Muli rin nilang inalala ang naging press conference ni Vice President Sara Duterte kung saan sinabi nito na hindi sanay maging Pangulo si President Bongbong Marcos dahil sa simpleng pakikipagkapwa Pilipino nito ay hindi niya magampanan ang kanyang tungkulin para rito. Gaano pa raw kaya ang mga dilubyong dumarating sa bansa tulad ng matinding pagbaha kung saan hindi mo raw aakalain na galing sa kanyang bibig ang mga salitang hindi pa raw nila kayang rumisponde hanggang hindi humuhupa o umaalis ang dilubyong... Ayan mga idol ha, galing na sa kanyang bibig. Hindi pa raw nila kayang rumisponde hanggat hindi pa humuhupa yung bagyong Christine. Diba? Ganyan na ganyan ang gusto niyong presidente. Ayan, pagpatuloy natin mga idol. Dala ng bagyong Christine. Narito at panoorin ang reaksyon ng maraming netizens kung saan pinatunayan at nanawagan na huwag na raw antayin ni PBBM na mas marami pang mamatay na Pilipino bago ito umalis sa pwesto. Ngayon pa lamang, mag-resign na raw ito bilang Pangulo. Ayan, pinagre-resign na. Makapal na talaga ang mukha niya kung hindi tablahan niya ng ganyan. Idol, ngag ba? Mag-resign ka na daw. Ano sa tingin mo? The flooding that we're going to have to deal with. So, anong gagawin natin? Ano daw gagawin natin mga idol? Ikaw mga idol, ito ano daw gagawin natin? Ano daw gagawin kung pagre-resignin siya? Anong gagawin natin? Iyan ang presidente. Anong gagawin natin? Ayan, pagpatuloy natin at pakinggan natin mga idol yung mga kababayan natin na nagsasabing mag-resign na siya. Narito't panoorin ang full video. Hala, tinakot ni ate, no? Kumampi kay VP Inday. Diba? Pati Lumabas kung sino ang mga korap. pati daw yung nature, no? At pinatunayan. Pati daw yung nature kumampi kay VP Sara. Totoo naman mga idol. Pati talaga yung nature kumampi kay VP Sara sa ginagawa nila. Ayan, ng nature yung sinabi ni Inday na hindi siya marunong maging presidente. Bumaba ka na, BBM. Mag-resign ka na. Utang na loob. Maawa ka sa aming mga Pilipino. Kung hindi man, ipanalalangin namin, ipagpipray namin na kunin ka na ng tatay mo. Going to have to deal. Ipapanalangin ng mga idol. Ipapanalangin na nakunin na ng tatay niya. Ayan, sasama ako dyan. Sama-sama tayo, ipanalangin natin. My God. Ay, nako talaga. I hate drugs. Ayan, pagpatuloy natin mga idol. So,
Anong gagawin natin? Anong gagawin natin? Duterte, do not scratch your hair in this classroom and spread your dandruff. Keep it on your hair. That is the only one you have. Do not scratch your hair in the... Di ba? Ba't mo kakabutin yung bata lang yung gumagawa nun, mga idol, sa totoo lang? Yung bata na hindi niya talaga alam ang gagawin niya. Tingnan mo. Diyan mo makikita na talagang totoo yung sinabi ni Tatay Digong at ni Idol Inday Sara. Hindi niya kayang maging isang presidente at isa siyang weak, mahinang presidente talaga. Kayo, anong masasabi niyo, mga idol, sa ating PBBM? Bongbong, kaya pa ba? Kung hindi na kaya, pwede nang bumaba, yun. Kaya pa naman daw. Congressman El Rey, out of 600 barangays in Naga, 300 are fully submerged, 1,000 fully submerged, unpassable by cars, and they are in urgent need of rubber boats and 6x6 trucks to evacuate people. And it's just beginning, so well for them in Kamsur, medyo paalis na. Yes, sir. So ayan, mga idol, itong presko nila, yung na to, 23 na to, 23. 22, bahana ang Camarinesor niyan, mga idol, bahana. Tapos 23 lang sila, 23 kung kailan lumulutang na yung mga bahay sa Kamsor, saka lang sila nagpaplano. At ito pang matindi dyan. Anong gagawin natin? Ayun yung sinabi ng presidente, anong gagawin natin? Kasi nga hindi talaga sila handa. Kasi 22, kung makikita nyo naman sa balita, mga idol, 22 nasaan sila nung asawa niya. Ayun, Second Admiral ng Navy. Di wow, di ba? Kung ganun lang kadali maging magkaroon ng posisyon sa isang sandatahang lakas, sana all na lang, mapasana all na lang talaga tayo nito. Di ba? Alam ba nung napakamahal niyang first lady kung anong gagawin niya doon? Dapat niya ipadala sa sa Scarborough Shore. Ayan, ipagpatuloy natin, mga idol. For the rest of Luzon, it's not even quite begun. That's right. So sila yung nauna. In desperate, sir, they're in desperate need. Hindi ito kaya ng local government. It's really the flooding that we're going to have to deal with. So anong gagawin natin? Kamutulo ang hanip. So hindi kayo nakapaghanda, Bongbong Marcos. Hindi nyo na-anticipate na magiging maulan ang bagyong ito. Hindi man lang kayo nakipag-coordinate sa Pag-asa kung ano ang magiging problema. Magiging mahangin ba? Yun, di ba tama? Hindi ba daw sila nakipag-coordinate sa Pag-asa na nung kay Tatay Digong 3 days before darating yung bagyo, mga idol, naghahanda na si Tatay Digong at lahat ng kabinete niya kinausap niya na, at lahat ng sektor ng pamahalaan kinausap niya na bago pa dumating yung bagyo. Ayan, pagpatuloy natin, mga idol. Magiging maulan, magkaka-landslide, depende sa gaano kalakas at katubig ang bagyo? Ang lala mo naman, Bongbong. Bakit? Nandun ka pa rin ba sa delusyon na ang problema lang ay ang basura at ang problema natin sa mga bagyo ay hangin lang? Ayan. Ang lala mo naman, Bongbong. Problema lang ba daw natin? Hangin lang? Ay, nako naman talaga. Dito mo talaga makikita yung
yung hindi niya talaga alam yung gagawin niya, mga idol, sa totoo lang. At yung pagkamot niya sa ulo, mga idol, ang gumagawa lang niyan yung mga taong walang alam. Ayan, pagpatuloy natin, mga idol. Hindi na ang bagyo ang problema, baka ikaw na at ang utak mo. Kasi kung may proper coordination at sapat na oras at effort kayo na magplano para sa darating na bagyo, na-anticipate nyo sana na magiging mabaha ang bagyong ito at nakapag-ready tayo ng enough na mga facilities at equipments para magligtas ng buhay ng mga tao. Naaalala ko dati, na-anticipate talaga ang magiging problema ng mga bagyong darating. Kaya nga bago pa man dumating ang bagyo ay naililikas na yung mga dapat ilikas sa mga mababa. Oh, yun 'di ba? Na-anticipate talaga yung noong kay Tatay Digong. Nagawa talaga na bago dumating ang bagyo, mga idol, lahat naman tayo alam natin 'yan. Lahat naman tayo. Bago dumating ang bagyo, naka-ready na lahat ang mga gagamiting asset sa pag-rescue, ang mga relief goods naka-ready na. Lahat naka-ready na, pero ngayon ay nako. Baha na sa Kamsor, sa Kapalang. Pinulong yung niya, kabinete niya para humingi ng tulong. Ayan, pagpatuloy natin, mga idol. Mababang lugar. Bongbong Marcos, binigyan ka na ng 2 bagyo na magiging example mo sa magiging... Ayan, di ba? Tama. May 2 bagyo na siyang dapat maging guide niya kung ano ang gagawin niya sa mga darating pang bagyo. Pero anong nangyari? Ganon pa rin kung anong nangyari dun sa unang bagyo, pangalawang bagyo, pangatlong bagyo. Ganon pa rin. My God, I hate truck. Ayan, pagpatuloy natin, mga idol, problema ng mga susunod na bagyo, pero hindi mo pa rin alam ang gagawin? 2 beses na ngayong taon na binaha ang Luzon, specifically ang NCR. Ngayon, hindi mo pa rin ma-figure out kung ano yung dapat mong paghandaan? Wala kang katulad talaga. Ikaw na talaga ang the best. Paano na lang kung natuloy yung ginusto nyong gera with China dyan sa West Philippine Sea? Tapos yan pa. Nagtatapang-tapangan. Siguro kasi nagtatapang-tapangan kasi yung asawa niya may ranggo na sa Philippine Navy. Baka yun ang ipapadala niya, yung asawa niya. Yun ang iharap niya sa mga tsekwa. Diba? Pagpatuloy natin. Grabe na talaga to. Ito yung magiging pangulo at pinuno natin. Imagine na lang kung si Bongbong Marcos ang presidente nung pandemya na ilang taon ang tinagal at mas malala ang mga sitwasyon. Nagkakamatayan ang mga tao. Ito. Ay nako, hindi lang isang kamay niyan, idol, ang gagamitin sa pagkamot sa ulo. Baka pati paa. Kasama na sa pagkamot sa ulo niyan, mga idol. Kung yan ang naging presidente nung time ng pandemic, baka lalo lahat mas marami yung namamatay. Pagpatuloy natin, mga idol. Di ba? Tama naman si si Kabayan, Itong ilang araw lang na bumabaha at bumabagyo, napapakamot ulo ka na. Di ba? Goodbye Philippines talaga ang mangyayari. Goodbye. Incompetent na nga si Ayan, goodbye Philippines talaga ang mangyayari sa atin ito pagka pinagpatuloy pa to ng ating ay nako, ano ba to? Ano na bang nangyayari sa ating bansa ngayon? Ito yung sinasabi ko sa unang opinion ko kahapon, na-scam ang Pilipino, hindi pa kayo naniniwala. Na-scam talaga tayo. Na-networking tayo. Governor Villafuerte dito sa Camarines Sur na nagawa pang mag-beach kahit hindi pala handa ang probinsya namin. Ayan.
Yung governor naman namin dyan sa Camarines Sur, mayroong darating na bagyo, nag-beach pa. Put. Ay, nako. Siyempre, magbe-beach yan. Baka naka ano yan. Nandun yan sa ano eh. May budget yan. Yung sa ano, sa akap. Malaki ang budget niyan, yung sa akap. Ayan, pagpatuloy natin. Sa magiging bagyo, mas malala ka pang hinayupak ka. Ito ang sinasabi ko bago pa magtag-ulan, na dahil sobrang lala nung El Nino natin, ay i-expect natin at dapat paghandaan natin ang magiging malalakas at mababaha at mahangin na bagyo. Oh, tama dyan si Kabayan. Tama dyan si Kabayan. Nung El Nino, grabe ang init, grabe ang pagtuyot noon. Dapat talaga yung palang, alam mo na pag dumating ang La Nina, maraming tubig ang darating at baha. Pero puro salita lang kasi. Puro salita, wala sa gawa. Yan ang totoo niyan. Puro plano, pagdating ng bagyo, ayun, kakaamot sa ulo. 'Di ba? Yan ang totoo. Yan ang pinagmamalaki nyo at yan ang pinagtatanggol nyong Pangulo. Pagpatuloy natin mga idol. Bagyo. Pero anong pinaggagawa nitong pulpul na to? Puro pa concert, puro party, nagpakain ng 20 million sa mga kasamahan niyang buwaya. Ayan idol, wag ka nang magtaka dyan sa puro pa concert, puro pa party. Party dito, party doon. Bakit? Yung mismong tatay niya at mismong kapatid niya galit dyan dahil laging wala sa bahay yan. Saan mo makikita yan? Nandun sa bar ng sa Amerika. Nung nasa Amerika yan, anong ginagawa? Puro bar, puro disco, ayan. Kaya ngayon, hanggang ngayon dala-dala pa rin. Kaya yan ang talagang niyan. Yan na talaga, wala na tayong maasahan dyan. Pa-concert dito, party doon. Wala na talaga yun. Yun ang buhay niya nung kabataan niya eh. Pagpatuloy natin mga idol. Na magpalinis ng mga estero, ng mga drainage system, ng mga ilog, imbis na gumasto sa mga infrastructure project, mga evacuation center, flood control project na talagang makakatulong para maiwasan ang malalang pagbaha. Ayan, tama ka dyan idol, flood control. Mayroon na yan idol, mayroon na. May flood control project na sila. Magkano? Dyan sa sa Camarines Sur, sa Bicol. Magkano ang budget dyan? 9.4 billion. Pero nasaan? Ayan, shout out dyan sa'yo, idol, Saldico. Baka naman, mabigyan mo kami dyan, kahit konti lang. Ayan, pagpatuloy natin. At mga casualties, imbes na mag-invest sa mga rescue equipments at kung ano-ano pang makakapagligtas ng buhay, anong ginawa? Nagpaayuda kahit wala namang dahilan. Dahil ganon. Ayan, ito pong ayudang sinasabi ni Kabayan, ito po yung akap. Akap, di ba? Sana all. May purpose na, may akap, may asek. AX pala yun, AX. Sorry mga idol, AX pala yun. Akap, AX at purpose. Ayan, di ba? Yung akap mga idol, napanood ko maganda rin to mga idol, no? May nag-comment kasi sa akin na pro ngagba din, na sabi sa akin, manood daw ako ng YouTube. Ayan, dinanood tuloy ako. Binigyan ako ng idea. Nanood ako. Ayun, ngayon, nalaman ko kung ano yung mga ay nako. Imbestiga sila ng imbestiga kay Sara Duterte. Pero, yung, katulad na lang nito mga idol yung akap, para daw sa mga minimum wage
na nagtatrabaho at sa Nerpor daw, sa Nerpor, ay yung malapit na daw maghirap. Diba? Yung sa purpose, doon sa mga indigents, yung sa mga ano talaga, mga mahihirap na walang trabaho na talagang kailangan ayun, mayroon yon. Pero sino nag-ano niyan? Kay Tatay Digong yan, di ba? Kay Tatay Digong yan. Nagdagdagdan, gumawa rin sila, gumawa rin itong akap. Ang maano-ano pa nito mga idol, wala naman pala yan sa plano yung akap na yan. Bigla lang nilang siningit yan. Kaya yung ibang mga senador nagtatanong ba't nagkaroon ng akap at nagkaroon ng budget yan. Ito na ba yung ano? Yan na ba yung ano? Bagong mukha ng pork barrel? Yung akap ba? At ito pa, sino gumawa niyang akap na yan? Yang mga kongresista dyan na iilan ang ano, iilan ang nakikinabang dyan sa akap na yan. Yan ang totoo. Iilan ang nakikinabang dyan. Ipagpatuloy natin mga idol. Nang pinagkagawa mo, ako magtatanong sa'yo. Guys, sa panahon ngayon na may climate change, baka hindi lang until December ang mga bagyo. Baka hanggang January o February. Oo, kasi climate change na mga idol. Na ito ang pinuno natin? Maililigtas ba tayo ng mga pa-concert at mga pa-party niya? Dapat ba nakabayaran ang 5 o 10,000 pisong ayuda na binibigay sa inyo kapalit ng buhay nyo o ng kamag-anak nyo na maaring mailagay sa kapahamakan dahil sa incompetence ng Pangulo natin? Again, Bongbong, uulitin ko. Ayan, tama naman siya mga idol. May punto siya, hindi lang talaga may punto, talagang punto talaga. Masaya tayo na bibigyan tayo ng konting halaga. Mabigyan tayo ng 5,000, 10,000, masaya na tayo. Yan ang isang mindset ng Pilipino na dapat tanggalin na. Dapat imulat na rin natin mga kababayan ang ating mata. Imulat na natin sa katotohanan. Na nabubudol lang tayo nito mga kababayan. Nabudol nga yung anak ni Tatay Digong. Napapayag nila na Vice President, tapos ngayon anong ginagawa nila? Para matakpan yung pangungurakot nila, iniimbestigahan nila yung 2025 confidential fund na ina-apply pa lang. Iniimbestigahan na agad nila si Inday Sara. Diyan yung makikita mga idol na one-sided lang talaga ang ating pamahalaan ngayon. Di ba? Tayo na. Ayan, sa mga dyan, sa mga kababayan natin dyan na nasa Pinas at sa mga nasa ibang bansa, sa mga pro Tatay Digong dyan, pagtulong-tulungan na natin to. Wag na natin pagbigyan pa ng to kasi wala. Ilan pa lang ngayon? 2 taon. May 4 na taon pa siya. Ano na tayo pagdating ng 4 na taon pa? Bago matapos ang termino nito. Ay nako. Sige, pagpatuloy natin mga idol. Kung hindi mo na kaya, pwede ka nang bumaba bago mo pa maipahamak ang bansa ng malala. Tama. Good luck talaga sa Pilipinas. Ayun, ito. May per daw natin. Inaalam ni Pangulong Rodrigo Duterte ang paghahanda ng pamahalaan sa nalalapit na pananalasa ng Typhoon Ompong. Maliban sa rescue at relief operations, pinatitiyak ng Pangulo ang maayos na komunikasyon para sa mabilis na pagresponde. Audrey Angelica, makulimlim na panahon na ang nararanasan sa bahaging ito ng Malacanang. Si Pangulong Rodrigo Duterte isinagawa na ang AFP-PNP Joint Command Conference kagabi na dapat sana'y gagawin ngayong hapon. Sa ambush interview ng Pangulo kahapon sa NDRRMC sa Campaginaldo, sinabi nito na posibleng sa Surigao o sa Davao City siya mag-monitor ng bagyong si Ompong. Pero nauna nang sinabi ni Presidential Assistant to the President Bongo na posibleng dito sa Malacanang mag-monitor ang Pangulo. Narito ang report. Handa na lahat para
para tugunan ang epekto ng malakas na bagyong Ompong sa Regions 1, 2, 3, Cordillera Administrative Region at iba pang lugar sa bansa. Kontento naman si Pangulong Rodrigo Duterte na nagsagawa ng command conference sa NDRRMC para tiyakin ang kahandaan ng gobyerno. The nitty-gritty was already discussed, so I could understand already the apparatus being placed there in the meantime. Yan ang presidente. Waiting for the padating pa lang ang ano. Because every typhoon is always a crisis. Mananatili si Pangulong Duterte sa Malacanang para i-monitor si Ompong. Itinalaga nito si Presidential Advisor for Political Affairs Francis Tolentino bilang kanyang conduit. I think he's going to go there also. But more of just observe the operations because okay naman ang lahat. Di ba? Nasa Malacanang lang si Tatay Digong noon pero naka-observe siya sa lahat ng mga tao niya, sa lahat ng mga gagalaw habang padating yung bagyo, sa lahat, sa mga pulis, sa mga army, sa mga rescuer, nakamonitor siya. Ganon dapat, wala namang masama sana na gayahin mo yon. Dahil kung ginaya mo yon, hindi namin siguro pupurihin ka pa namin eh. Diba? Kaso, ayaw mong makinig. Siyempre naman, presidente ako, kung ano yung gusto ko, yun ang masusunod. Yung magpa-party ako, magpa-concert, yun ang ano mo. Doon nakamonitor ka. Sigurado. Diba? Doon magaling ka. Kasi yun ang buhay mo nung binata ka eh. 'Di ba? Ayan, pagpatuloy natin. Everything that needs to be done is nandoon na. So all he has to do is to report to me the progress of the whatever is being presented by the typhoon there in those places. Inatasan rin ng Pangulo ang mga miyembro ng gabinete na magsiuwi sa kanilang probinsya para tulungan ang kanilang mga kababayang maapektuhan ng bagyong Ompong. Narinig nyo yun? Kabinete niya, inatasan niya rin na umuwi sa kanya-kanyang probinsya para tulungan yung mga kababayan nila. Yun ang dapat mo ding ginawa pala. Ginawi ka dyan. Ayan, ginawa. Ayan. Diba? Di sana. Wala tayo sa... Ay nako. Tuloy natin mga idol. Pangulo na palakasin ng gobyerno ang epektibong komunikasyon sa panahon ng kalamidad. There is one line for all government agencies, including the Department of Defense. But another line for just the military and the uniform police. Mayroon silang they have their own. But I think that we should by this time have one only para isang tawagan lang. And if you can work on that, maybe towards the end of the year, next year we can have it. Gusto ko dalawa. Kung pakialaman yung military pati police, they have just that one line, but they can connect with the line for all departments. Sa kasalukuyan ay naka-preposition na mga relief. Di ba? Ang galing ng strategy ni Tatay Digong nun. Nandun siya sa Malacanang, pero isang tawagan lang daw, may isa siyang kinunik niya lahat ng galamay niya, lahat ng tao niya na inutusan niya na magre-responde sa bagyo na para isang tawagan lang, alam niya kung ano na yung nangyayari sa bawat example sa Region 5, sa Region 2, ganon dapat ang ginawa mo. Ngagba. Kaso, anong ginawa mo? Binabatukan na ni Kristen ang Region 5, ang Camarinesor. Nasaan ka? Nandun ka, nag-a-award ka sa asawa mo. Ginawa mo ng may ranggo na sa Navy. Ayan, padala mo na sa China yan. Padala mo sa Spratly Island para siya na ang humarap sa mga Chekwa talaga.
Ganun din naman, di ba? Magsama na kayo dun sa Spratly Island. Assistance sa mga apektado ng bagyo. Sa tanan ng NDRRMC, aabot sa mahigit 4 na milyong katao magiging biktima ni Ompong. Ikinasana ng AFP ang lahat ng transportation at mobility assets sa rescue operations. Inatasan na rin ng Department of Finance ang Bureau of Customs na ipalabas ang nakumpiskang bigas at canned goods para ipamahagi sa mga apektadong lugar. Activated na rin ang Task Force Resiliency ng Department of Energy para sa mabilis na restoration ng power supply sa mga nasalanta ni Ompong. Ayan, napakinggan mo. Pakinggan mo. Wala pa yung bagyo pero kinontak niya na yung Meralco para sa restoration ng mga masisira at matutumbang mga poste ng kuryente. Di ba? Napakalupit ni Tatay Digong. Ayan, dapat pinapalakpakan niyang ganyang presidente, pinapalakpakan natin yan, di ba? Picture natin yan, dapat ganun. Wala namang masama sana kung ginaya mo na lang yung strategy ni Tatay Digong. Bakit? Masama ba yung gagayahin mo yung strategy na makakabuti sa sambayan ng Pilipino? Hindi. Pupurihin ka pa namin sana, di ba? Na-scam mo na nga ako, pero kung na-scam mo ako tapos ginaya mo yung strategy ni Tatay Digong, na-scam mo ang sambayan ng Pilipino, pustahan tayo. Pupurihin ka pa namin. Mabibigyan ka namin ng ganito. Papalakpakan ka ng mga tao. Kaso hindi, marunong ka na, ay iwan ko ba kung talagang marunong. Tama nga talaga, di ba? Dalawa ng Duterte ang nagsabi sa'yo, dati mo namang mga kaibigan yan, di ba? Kaso iwan ko, parang sila Tatay Digong lang at sila, ang pamilya Duterte lang yung naniwalang kaibigan kayo, pero kayo, iwan ko lang, ha? Mga walang utak. Mga walang, nako! Pagpatuloy natin. Ng Malacanang sa mga lugar na dadaanan ng bagyong Ompong na manatiling nakatutok sa mga estasyon ng pamahalaan para sa pinakahuling lagay ng panahon at sumunod sa mga direktiba ng kani-kanilang lokal na pamahalaan para makaiwas sa disgrasya o panganib dahil sa bagyo. At yung Ayan, di ba mga idol? Kayo na po ang maghusga. Kaya dyan, alam ko naman may kanya-kanya tayong opinion. At syempre, may freedom natin yan eh. Freedom natin magbigay ng ating opinion. Freedom natin na magbigay tayo ng kung tama ba yung ginagawa niya o hindi ba tama. Freedom natin yan mga idol. Tama nga naman talaga, di ba? Sabi ni Tatay Digong, weak leader. Hindi niya kayang gampanan ang pagiging isang presidente. Ayan, maraming salamat po sa inyong mga idol. At ito hanggang dito lang muna po ang ating usapan at ang ating vlog ngayong araw na to. At maraming salamat po sa inyong mga idol, sa mga bagong subscriber at sa ating mga subscriber na walang sawang sumusuporta sa ating munting channel na si Bong TV81. Ingat po tayo lagi mga idol, saan man tayong sulok ng mundo naroroon. At always remember po mga idol, God is good all the time. Huwag po tayo makakalimot sa Kanya at siya lang po ang ating armas. Kahit sa anumang problema at anumang sakuna, siya lang talaga ang ating mapupuntahan at makakatulong sa atin ang ating Panginoong Diyos. Magandang umaga, magandang hapon at magandang gabi. Saan man tayong sulok ng mundo naroroon. Bong TV po, is now signing up po. Ingat po tayo lagi mga idol.